pagmamat niya sa Sultan Eli Salimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Muslim Christian Solidarity! Mabuhay ang ating mga pulis, military! Thank you sa inyong pag-alala sa mga may ng Pilipino. Alhamdulillah, nandito po tayo sa Manila bilang suporta ng ating mamamayang Pilipino at lalo po sa senador ngayon, yung mga nangyari ngayon. Suporta din sa inyong mga pulis. Basta huwag nyo lang kalimutan na nasa demokrasya ito ng Pilipinas. Huwag nating dalhin ang mga kababayan natin doon sa ibang bansa. Kung may problema man tayo, dito natin, may korte natin dito, mayroon tayong Supreme Court, mayroon tayong demokrasya dito. Bakit pa natin dalhin sa ibang bansa? So, nandito po tayo. Suportahan po natin ang ating mga senador na hindi tayo papayag sa impeachment. No impeachment, Sara! Kailangan natin yung mamumuno sa atin dito mga bansambayan ng Pilipino para sa ikaunlar, may pagmamahal sa sambayan ng Pilipino dito sa Pilipinas. Actually, nandito po ako, mga kababayan ko ng Philippine, from Bangsamoro. Ako po ay isang appointed ni Tatay Digong nung siya po ay presidente. First parliamentary na Bangsamoro dito sa Lanao del Sur. Dito sa Bangsamoro ay na-appoint ni Tatay na Maranao. Nandito po kami mga Maranao, Tausog, Maguindanao, mga kapatid natin ng Christian para sa suporta sa mamamayang Pilipino. Suportahin natin si Inday Sara Duterte. No impeachment. Kawawa po yung mamamayang Pilipino. Bakit tayo nag-impeachment? Malapit lang naman yung eleksyon 2020. Kung hindi natin gusto si Inday Sara, malapit na yung eleksyon, di wag natin iboto. Bakit kailangan natin magwatak-watak tayo? Ngayon, sa impeachment na ito ngayon. Sa senador, muntik na magpatayan yung NBI, police, marines, mga sibilyan. Hindi ba tayo naman sa bansa natin? Sa Congress, nagwatak-watak din sila. Yung magkakaibigan, mga magkakamag-anak, nagwatak-watak din sa impeachment na ito. Hindi niyo ba alam? Yung impeachment na ito, ang makikinaban nito, yung gusto niya manatili sa Kristo. Basta tayo mga Pilipino, kailangan tayo, magkaisa tayo. No impeachment kay Sara. Palagi natin sinasabi na si Inday Sara Carpio, kung may nagawa siya na hindi tama, wag natin ibuta 2020. Hindi natin kailangan mag-impeach. Para sa atin na gumagasto ang senador, gumagasto ang Congress para sa impeachment. Wala mang kasalanan si Sara. Alam niya 125 million. Napakalit lang yan. Ginastos lang yan sa opisina. Alam niyo na, mga kapatid kong pulis. Sino yung government dito? Alam natin yan. Na gumagastos ang opisina. Alam niyo yun. Bakit yung mga mali-malita? Huwag tayo matangit ng pangalan. Di ba mayroong mga mali-malita? May mga ebidensya na wala naman. Hindi naman na-impis. Dapat ang in-impis. Binoto na taong bayan yan. Alam niyo ba yung mga mali-malita? Tira natin yan mga Pilipino. Lahat tayo. Lahat ng government. Tayong mga Pilipino ang nagsusunod sa kanila. Pira natin yan. Bakit tayo pumapayag na yung malitat na dala lang sa ibang tao? Yan lang sa ibang country. Tinatago nila. Kaya kailangan natin yung malita na yan, imbestigay natin. Huwag si Bibi Sara. Ito naman si ito naman si Bato. Kung may problema kay Bato, mayroon man tayo korte dito. Mayroon tayong mga artist dito sa bansa natin. Mayroon tayong judgment. Mayroon tayong demokrasya. Bakit natin nadaling sa ibang bansa? Nagsasalita ako dito para sa ating mamamayan. Kahit sinong presidente, kahit sinong general, policeman o sundalo, tayo mga Pilipino, pag nadalhin tayo sa ibang bansa, papunta rin tayo sa lansangan para magrally na huwag yung kasama natin Pilipino nadalhin sa ibang bansa. Kaya lahat, huwag tayo papayag na yung tayo mga Pilipino nadalhin sa ibang bansa. Ano ba tingin sa atin? Wala ba tayong korte? Nandiyan kayo mga pulis namin, nagpapasalamat kami sa inyo. Nandiyan kayo, di ba?
Hindi ba may korte tayo? Nandiyan kayo kung may gumawa ng masama, ulit niyo. Dalhin sa korte. Bakit natin uulin si Bato? Nadalhin sa ibang bansa. Hindi rin natin matalakpan. Pag dinala doon si Bato sa ibang bansa, kung may kasalanan man siya, wala. Dito tayo sa ating bansa para alam natin kung tama ba yung mga binibida kay Bato o hindi. Hindi ba totoo? Hindi. So kailangan natin magkaisa tayo. Bilang galing ako sa Bangsamoro, dala-dala ko po na bandila ng Bangsamoro. Iniiling po namin sa mamamayan ng Pilipinas, sa Congress, sa Senate, kay BBM, ini government, mga pulis, military, NBI, na magkaisa tayo. Bakit tayo nagkakawatak-watak? Dahilan ba sa sinasabi natin na dadalhin si Bato sa ibang bansa? Huwag tayo pumayag. Kayo mga NBI, kayo mga pulis, sundalo, kung gusto natin may kasalanan si Bato, may korte tayo. O magdiban na tayo sa kanya, mag-file tayo ng kaso dito sa Pilipinas para makita natin kung may pagkakamali, wala. Kawawa siya. Kung wala man siya kasalanan, nadadali natin sa ibang bansa. Hindi ka katarungan yan, hindi ba katarungan yan? So, nandito rin kami para ipakita sa mamamayang Pilipino na kami Bangsamoro. Alam niyo noon, wala pa Presidente Tatay Digong. Ang Bangsamoro, madami na mamatay. Hindi nakakaintindihan ng Christian, Muslim. Ngayon may Bangsamoro na. Nakakaintindihan tayo ngayon lahat. May government na kami sa ban. Why? So, utang loob namin na kita tayo Digong. Yung government na Bangsamoro. Naka-autonomy ang BAM. Ilan yung dumaan ng Presidente ng Pilipinas na hindi naka-autonomy ang BAM. Nagpapatay ng sundalo, polis. Kami mga Muslim doon sa Mindanao. Pero ngayon, di ba, nakakaintindihan tayo mga pulis, sundalo, military, civilian. Dahil sa BAM. Ibig sabihin, lahat tayo government. Bangsamoro region. Philippine government, magkakaibigan tayo, magkakapatid tayo. Kayo ang tinitingala namin. Kaya yan ang pagmamahal namin kita tayo Digong. Dumaan tayo sa demokrasya. Hindi namin tinatawag, hindi namin sinasabi na taga Bangsamoro na yung tao na magkasala, hindi natin kakasuhan. Mayroon tayong proseso dito sa ating bansa. Sumunod tayo sa batas natin. Kawawa po tayo. Lahat tayo may mga anak, di ba? Yung mga anak nyo, pag may mangyari, may kaso, dadali ba kayo dun sa ibang bansa? Huwag tayong gamin yan. Mali yan. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Bangsamoro. Mabuhay ang mga senador. Mabuhay ang mga congressman na nakikinig sila sa tama. Mabuhay kayong mga pulis military.